Kamusta na po kayo? Pag-usapan natin ito pong mga statement, galaw ng ibang mga congressman. Halatang halata mong namamangka sa maraming ilog. Parang nawawala ang prinsipyo at obligasyon sa bayan. Ayan, ha? Okay? Ito yon, mga dahilan kung bakit ko sinabi yon. Ito po ay dun sa plano pa lang, ha? Na pagpapile ng panibagong impeachment laban kay Sara Duterte ng marginalized sector na original na kumplena noong pang 2024. Inarchive lang yung kanilang mga reklamo at laban kay Sara ng Kongreso at ang ginamit nila ay yung complaint ng mga congressman na idiniklara ng Korte Supremang labag sa saligang batas. Yun ang malinaw, ha? Unconstitutional daw, sabi ng Supreme Court. Kaya nga nabitin. Next month, February, tapos na yung 1 year na yan. Pwede na ulit mag-file. At yan ang plano at gagawin ng original na marginalized sector at civil society group. Ayun. Okay? Na yung ibang grupo ng original nag-file dyan noong 2024, ngayon ay mga congressman na tulad ni Laila de Lima at saka Jokno at iba pa na sila'y willing na i-endorso ang ipapile na panibagong impeachment. Yan ang pwedeng mangyari. Pero ang nakapagtataka tulad ni Deputy Speaker, alam mo itong si Puno, traditional politician talaga itong mamang ito eh. Ito si Puno na congressman ng Antipolo. Pinalitan kasi yung kanyang kapatid. Kaya siya naging congressman. Dati itong Ramos Boy, ito yung dating DILG secretary. So talagang trapon-trapo ang galaw. Abay, akalain mo mga statement yan eh. Sawa na ang tao sa impeachment? Parang wala na yan. Ano yun? Ano yung statement na yun? Ang mga congressman, ang trabaho ay suriin ang complainant o ang complaint, yung magpapay ng impeachment at i-endorso ng ibang congressman. Yun ang trabaho ng Kongreso, ng congressman. Suriin ang kaso, ang reklamo, bago ka magpasya kung susuportahan mo o hindi. Eh bakit ngayon na hindi pa nga naipapile, sasabihin mo sawa na ang tao dyan, hindi yan uusod. Hindi na interesado, parang ganon. Bakit? Sino kayo? Hindi pa na ipapile, hinuhusgahan na ninyo. Bakit hindi mo na ninyo hintayin yung black and white complaint? Then aralin nyo kung may basyan at wala. Para pag nagbotohan sa Committee on Justice, magtalakay, sumali kayo. At pag dinala sa plenaryo for final voting, doon kayo manindigan. Base sa inyong pagsusuri sa dokumento. Pero ngayong wala pa, sabi nyo parang wala na. Sawa na ang tao. Political statement yan. Yan ang isa sa dahilan sa aking personal na opinion na namamangka na kayo sa ilog. Wala pa yung ilog, namamangka na kayo. Wala pa yung kaso, nagde-decide na kayo. Nagdududa na kayo. Anong klaseng magiging judge kayo sa impeachment complaint kung ngayon pa lang? Samantalang pwede naman yung hintayin, then aralin bago kayo magbigay ng inyong desisyon kung kinakailangan na. Kasi pag naipal yan sa Secretary's Office, papunta ng Speaker, tapos ibababa sa Committee Rules, i-refer yan sa Committee on Justice. Magkakaroon ng public hearing ang Committee on Justice. Doon susuriin kung tama yung pagpapile, then bago talakayin yung merito or dokumento, ebidensya. Tapos magde-decide ang komite. Kapag ka napakinggan na ang lahat ng panig, kung dapat bang ituloy o hindi, dapat dalhin sa plenaryo o hindi. Ganun magde-decision. Doon kayo gumawa ng hakbang. Kung member ka ng Committee on Justice. Kung hindi ka naman member ng Committee on Justice, hintayin nyo dumating sa plenaryo for voting, doon kayo mag-participate. Di ba, Congressman Polo, ganun po ang trabaho ninyo. Huwag naman sana ngayon pa lang, duda ka na. Ngayon pa lang, parang wala ka ng
Parang nagpasya ka na. Huwag mong impluensyahan ang mga Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo kung ano ang kanilang paniniwala. Dahil ako bilang mamamahayag, bilang Pilipino, ang ipinapaliwanag ko, proseso. Ang pinapaliwanag ko, yung dapat yung gawin. Hindi ako nagmamagaling. Sinasabi ko lang yung totoo, Mr. Congressman. At yung iba pang mga congressman. Balita ko si Congressman Abante ng Maynila, medyo nagbabago rin. O isa ka pa. Well, bahala kayo. Pero sinasabi ko naman, ang aking obligasyon, ipaliwanag for information, for education. Lagi ko sinasabi, yan ang layunin ng aking mga channel at mga topic. Hindi naman sa pagyabang, ibang-iba ho talaga ang style ko. Wala akong masyadong hilig sa mga video at mga picture at mga burluloy ng channel para makahikayat ng viewers at subscribers. Hindi po. Ako, direct to the point. Direct to the point. Real talk ang ating sinasabi. Sa aking personal na opinion, kaalaman, karanasan, at obligasyon. Yun po yun. Diba? Kayo, kahit kayo'y matatalino na mga congressman, mayroong limitasyon ang inyong dapat na sinasabi para hindi kayo pagdudahan. Again, papaliwanag ko ulit. Hintayin nyo ang complaint, hintayin nyo ang dokumento, then aralin nyo sa tamang proseso, tamang panahon, saka kayo mag-decide. Hindi yung plano pa lang ng civil society magreklamo, parang ang dating sa inyo, wala yan. Hinusgahan mo kaagad. Ang impeachment o anumang kaso, ebidensya ang dapat sinusuri. Hindi politika, hindi kampihan, hindi pamumulitika. Hindi dapat namamangka sa ilog, wala pa yung tubig. Namamangka na kayo. Opinyon ko lang ito. Please lang po, para katanggap-tanggap ang inyong magiging desisyon, pabor man kayo o hindi, sa impeachment na pinag-uusapan, suriin muna, aralin muna. Huwag magkampihan dahil politika lang yan. Huwag magkampihan dahil naniniguro lang kayo. Huwag ganon. Please lang po. Ha? Dahil kasi ang mamamayang Pilipino, pro o anti-Marcos nakatutok sa isyong ito. Huwag niyong pangunahan ang ebidensya. Huwag niyong pangunahan ang dokumento. Aralin muna ninyo. Pero bago aralin, hintayin muna ninyo kung ano ang laman nito. Ano ang sasabihin ng mga complainant, paano patutunayan, ano ang sasabihin ng mga testigo, at ano yung mga ebidensya. Ganun dapat. Huwag yung malayo pa lang yung tubig na mamangka na kayo. Malayo pa yung isda, ang piling nyo huli na. Huwag ganon. For information, for education only, ang ating mga topic.